Mga kabasketball, mukhang seryoso na talaga ang San Antonio Spurs ngayong playoffs dahil matapos nilang talunin ng Oklahoma City Thunder sa Game 1 ng Western Conference Finals. Maraming fans at analysts ngayon ang nagtatanong, Spurs na ba talaga ang susunod na NBA champion? At honestly, pagkatapos ng ipinakita nila sa Game 1, mahirap kontrahin ang argument na yan. Sa video na ito, himayin natin bakit napakadelikado ng Spurs ngayon. Paano nila natalo ang Thunder? Ano ang problema ng OKC? At bakit posibleng ito na ang simula ng bagong dynasty sa NBA? Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. At kung NBA fan ka, siguraduhin mong tapusin ang video na ito. Tara simulan na natin. Intro pa lang, ramdam mo na agad ang intensity ng laro. Home court ng Thunder, maingay ang crowd, malakas ang momentum ng OKC matapos nilang dominahin ang Lakers sa nakaraang round. Pero pagdating ng Spurs, parang veteranong team na sanay sa pressure. Hindi sila natakot, hindi sila nagpanic. At higit sa lahat, kontrolado nila ang laro sa pinakamahalagang moments. Isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit nanalo ang Spurs ay ang kanilang discipline. Habang ang Thunder ay umaasa sa explosive offense at mabilis na transition game, ang Spurs naman ay sobrang kalmado sa half-court execution. Every possession may purpose. Hindi sila bara-bara umatake. Pinapagod nila ang depensa, hinahanap nila ang mismatch, at kapag may maling switch ang OKC, automatic attack agad. At dito mo makikita kung bakit napaka-espesyal ng team na ito. Hindi lang sila talented, napakataas din ng basketball IQ nila. At syempre, pag-uusapan natin ang kanilang superstar. Sa bawat championship team, kailangan mo ng player na kayang kontrolin ang momentum ng laro, at sa Spurs ngayon meron sila nun. Kapag dikit ang laban, may player silang kayang gumawa ng tamang desisyon. May scorer, may rim protector, may leader, at yun ang nakakatakot. Kasi kadalasan sa mga batang team, inconsistent sila under pressure. Pero itong Spurs, hindi sila mukhang batang team, mukha silang championship-ready squad. Ngayon, pag-usapan naman natin ang Thunder. Hindi naman ibig sabihin na natalo sila sa Game 1 ay tapos na agad ang serye. Actually, delikado pa rin ang OKC. Napakalalim ng roster nila, athletic, mabilis, at kaya nilang sumabog offensively anumang oras. Pero may malaking problema silang kailangang ayusin. Turnovers. Maraming pagkakataon sa Game 1 na nawawala sila sa ritmo dahil sa careless possessions. At kapag kalaban mo ang Spurs na sobrang composed, bawat turnover pinaparusahan. Isa pa, parang hirap silang kontrolin ang tempo ng laro. Kapag mabilis ang pacing, advantage ng Thunder. Pero kapag bumagal at naging half-court basketball, doon lumalamang ang Spurs at iyon mismo ang ginawa ng San Antonio. Pinabagal nila ang laro, ginawang tactical battle, at doon nahirapan ang OKC. Another big factor, experience under pressure. Oo, bata rin ang Spurs roster, pero parang mentally mas ready sila ngayon. Kapag may run ang Thunder, hindi sila nagpapanik. Kapag umiingay ang crowd, steady pa rin. Kapag dikit ang score, mas kampante pa nga silang tingnan, at yan ang ugali ng championship teams. Hindi lang talent, hindi lang highlights, kundi composure sa biggest moments. At alam ninyo kung ano pa ang nakakatakot? Parang hindi pa ito best game ng Spurs. May mga missed shots pa sila, may ilang defensive lapses, pero nanalo pa rin sila laban sa isa sa pinakamalakas na team sa NBA. Ibig sabihin, may another level pa silang pwedeng maabot. At kapag nangyari iyon, baka mahirapan na ang buong liga. Ngayon, malaking tanong. Makakabawi pa ba ang Thunder? Oo naman. Hindi dapat maliitin ang OKC. Napaka-dangerous ng team na ito lalo na kapag uminit sila sa tres at transition offense. Pero kailangan nilang mag-adjust agad sa Game 2. Kailangan nilang bawasan ang turnovers, pabilisin ang laro, at gawing uncomfortable ang Spurs. Dahil kapag hinayaan nilang kontrolin ulit ng Spurs ang pacing, posibleng maging 2-0 agad ang serye. At alam natin kung gaano kahirap habulin ang momentum sa playoffs. Pero sa ngayon, pagkatapos ng Game 1, mukhang may bagong hari na gustong umupo sa trono ng NBA at maaaring ito na nga ang simula ng bagong era ng San Antonio Spurs. Kaya mga kabasketball, anong tingin ninyo? Spurs na ba talaga ang susunod na NBA champion o babawi pa ang Oklahoma City Thunder sa Game 2? Comment nyo lang ang prediction ninyo at huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-share para sa mas marami pang NBA breakdowns at trade rumors araw-araw. Peace out!